buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Wise Builder. Sa mga kaliit-liit ang salita ng Panginoong Hesus ay may mga ganggamundong kahulugan at napakaraming leksyon para sa atin. Paulit-ulitin man, balik-balikan man ang kanyang mga katuruan, hindi na uubusan ng mga bagong ipinakikilala sa ating karunungan. At yan ang ating sisikapin ngayon na gawin ng pamagat ng ating pag-aaral, The Wise Builder. Salamat Panginoon dahil sa iyong anak na si Jesus, napakarami naming pwedeng makuhang aral sa pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at alisin ang anumang hadlang para ang pagpapala niyo dumaloy patungo sa aming buhay nang walang kahadlang-hadlang. Punan niyo po ang aming mga kakulangan, papagliwanagin ang aming isip, at dumihiling din kami, Panginoon, ng pagpapalakas ng katawan, pagpapagaling ng mga karamdaman, pag-aaliw mula sa aming mga inaalala, mga kinatatakutan, at mga pangamba. Nawa, Panginoon, ang aming isip matuon lang sa inyo at sa inyong mensahe, at kayo po ang maging kaisa-isang tinig na madinig namin. Gamitin niyo lang inyong lingkod, di man dapat, subalit kayo ang nais naming marinig. Speak through your servant, but we ask you, Father, to preach to us from your heart into ours, so that we can become more and more like your Son, Jesus. Pagpalain nyo mga kapatiran na nasa daan pa lang o papunta pa lamang dito. Keep everyone safe. At yung mga hindi nakarating ngayon, Panginoon, pagpalain nyo ng maraming beses sa iba't ibang paraan dahil ang presensya nyo ay maaaring makaabot sa lahat sa amin. Quiet our hearts, sharpen our minds, give us obedient hearts. Father, we thank you, we ask you, in the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior. Amen. The Wise Builder. Matthew 7:24-25, na napakadalas pag-aralan at kamangha-mangha, maraming leksyon para sa atin. Jesus speaks here, "Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock." May iksi mga pangungusap, ngunit hitik sa kahulugan. Matapos ang Panginoon magbigay ng mahabang sermon, yung tinatawag nating Beatitudes or Matthew 5, 6, 7, ay winakasan niya dito sa pangungusap na ito. Sabi niya, "Kaya naman, therefore, sino man ang makarinig sa mga salita kong ito at tinupad ito, sinunod, ginawa, ay tulad ng isang napakatalinong taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Bumagsak ang ulan, tumaas ang tubig, lumakas ang hangin, at hinampas-hampas ang bahay na ito, pero hindi ito nagiba dahil ito ay nakatungtong sa bato." Isang talinghaga at napakaraming maaring maging kahulugan. According to Jesus, the wise builder hears His word, not anyone else's words. The wise builder hears the words of Jesus. So, dun pa lang, nagkakaalaman na kung sino ang wise. Yung wise ang pinapakinggan, salita ni Jesus, hindi salita ng iba. Lalo't kung ang sinasabi ng iba ay salungat sa sinasabi ni Jesus. Hindi masamang makinig sa salita ng iba habang ang salita nila ay hindi sumasalungat sa sinasabi ng Panginoon o kaya ay kaayon
ng sinasabi ng Panginoon. The wise builder chooses to hear Jesus over many competing voices. Parang kung ganoon dinarami-rami ng mga TV stations, kung ano ang dinami-rami ng radio stations, ganoon din ang dinami-rami ng mga tinig na nag-aagaw-agawan para pansinin natin. Kung ano ang dinami-rami ng mga brands na nag-aagawan at nagpapagandahan ng mga commercials and advertisements para sila ang ating pansinin, ganoon din ang mga tinig na nangliligaw, may nagtuturo din ng tama pero hindi buong tama, may kaprasong tama, at meron namang talagang maling-mali. Dapat marunong tayong kumilatis kung ano at sino ang pinakikinggan. John 10:3-5, Jesus speaks, "The sheep know their shepherd's voice. He calls each of them by name and he leads them out, and they follow because they know his voice." The sheep will not follow strangers. They don't recognize a stranger's voice and they run away. Isang magandang halimbawa na nagmumula sa kultura ng pag-aalaga ng mga tupa. Ang mga tupa po, dahil marami sila, kailangan nila ng maraming tubig, maraming damo. Kaya ang mga tagapag-alaga, pagalingan sa paghahanap ng tubig at damo. Disyerto ang Israel, alam natin yon. Konti ang tubig at lalong konti ang damo. Dahil ang lupa dyan ay porous, pag umulan, hindi agad-agad sinisipsip ng lupa ang tubig. Naiipon sa ibabaw ng lupa. At kung nagkataon na ang formation ng lupang ito'y parang palanggana, may konting lambak, naiipon ang tubig doon at nagtatagal sumandali. Ngayon, ang mga tupa, dinadala sa ganung mga lugar ng mahusay na pastol. Dahil konti naman talaga mga ilog napakakonti. Inaasahan na nila baka umulan ngayong gabi, bukas ng umaga, una-unahan sila sa pagpunta doon sa lugar na may naipong tubig, inuman ng mga tupa. So kung maabilidad yung shepherd, napapainom ang mga tupa. Naihahanap ng mga tubo, mga damuhan na makakapagbigay sa kanila ng pagkain. Ngayon, dahil maraming mababangis na hayop, ang mga tupa ay kailangang ipagtanggol mula sa mga gustong kumain sa kanila, ng mga kapwa nila hayop. Kaya, pag inaabot ng gabi ang mga pastol, kung wala silang mapagtago ang kuweba, mayroong mga parang hotel sa gitna ng disyerto na tulugan ng mga shepherd at ng kanilang mga alagang tupa. Ito'y may bakod, karamihan ay bakod na gawa ng mga tinik, mga kahoy, kung ano-ano, bato. At mayroon lang itong isang gate. Ngayon, dahil sa dami ng tupang matutulog doon at iba-iba ang kanilang mga shepherd, dapat kilala ng tupa ang tinig ng kanilang shepherd. So pag nagpasukan na sila doon, kinaumagahan, hindi pa man lumiliwanag, kanya-kanya na yan ng lihim at tahimik na alisan doon sa lugar para mauna sila doon sa tubig, mauna sila sa damuhan. So pag gumising na ang shepherd, kung meron siyang tawag o sipol sa kanyang mga tupa, lahat ng kanyang mga tupa ay maririnig yung boses niya at kahit madilim, kahit hindi siya nakikita, ay sunod-sunod silang pipila palabas, pinangungunahan ng shepherd. Dahil nakakahalo-halo yung mga tupa na yon sa loob ng munting bakura na yon, kahit iba-iba ang may-ari. Ngayon, ano mangyayari sa tupa kung ang may tumawag at sinundan niya ay dadalhin pala siya sa katayan? Ano ang mangyayari kung ang tumawag sa kanya hindi naman pala niya tagapag-alaga at iba? Di mapapahamak siya. At yun ang tinutukoy ng Panginoong Jesus sa kanyang example. Sabi niya, alam niyo ang mga tupa ko, kilala boses ko. Pag ako tumawag, alam nila. At pag hindi ako, lalo't ikapapahamak nila yung pagtawag, hindi sila sumusunod. Dahil mapapahamak sila. So ang matalinong tao, ang mahusay na mananampalataya, kinikilala ang boses na tumatawag sa kanya. Baka boses yun ng isang bulaang guro. Baka boses yun ng isang gurong bulaan yung kalahati, tama yung kalahati. Kaya lang,
Saan ka mapapatapat ngayong araw na to? Sa mali o sa tama? Mahirap naman makipagsapalaran. Baka boses lang yun ang mga gusto magtayo ng sarili-sarili nilang imperyo at gagamitin lang nila yung mga tupang sumusunod sa kanila para gatasan at hindi nila aalagaan. Mahirap sumunod sa hindi kilala. O kaya baka naman ang sinusunod ng tao, guni-guni. Imagination. Panaginip. Akala niya tinig ng Diyos. Napakarami pong tao, kawawa kasi dahil sa religious deception. Either deception of other people or self-deception. Kung ano-anong sakripisyo ang ginagawang hindi naman kailangan. Kung ano-anong mga pagtitiis at paghihirap ang dinaranas na pwede namang hindi. O kaya napakarami sanang ligaya at sarap na nilalasap pero hindi nilalasap dahil akala niya ayaw yun para sa kanya ng Diyos. O kaya maluwag sana ang buhay, maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng maranasan, pero nagkataong sumunod sa isang leader na ubod ng higpit, ubod ng conservative, lahat bawal. Wala na tuloy nangyari sa buhay niya kundi pagtitiis at pagdurusa hanggang kamatayan. Pwede naman pala na hindi ganon. O kaya sumunod naman sa sobrang luwag na wala nang kabawal-bawal, wala nang pagtitiis at pagtitimpi, napahamak na rin naman pala ang kaluluwa. Kailangan timplado, kailangan balanse, kailangan may discernment. Identify and know Jesus' words apart from even those closely associated with Him. Hindi naman lahat ng malapit kay Jesus kahit nung araw ay laging tama. Hindi ko mo associated sa Kanya, kasama Niya, o nagsasabing tagasunod Niya ay pwede ba ng pagtiwalaan 100%? Even Jesus' personal disciples were imperfect. And they were growing and developing all their lives. Nobody reaches perfection this side of eternity. And even Paul says, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. Si Pedro, isa sa 3 pinakamalalapit sa Panginoon, ilang beses din nagkamali at malalaking mga pagkakamali. Noong minsan na sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus na ang Panginoon ay pupunta sa Jerusalem, mamamatay siya doon, pinipigil siya ni Pedro. Ano mangyayari kung napigil? Hindi wala tayong kaligtasan. Matthew 16:23, Jesus turned to Peter and said, Satan, get away from me. You're in my way because you think like everyone else and not like God. Mantakin nyo naman si Pedro na yun, napagsabihan pa na Satan, because at that time, napakamali ng sinasabi niya. Salungat na salungat sa layunin ng Ama sa langit at ni Jesus na nasa lupa. Peter's point of view very sharply differed from that of Jesus' agenda to the point that he was called such a horrible name. Ang itinuturo ng Panginoon ay pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Minsan, tinanggihan siyang pakinggan ng mga taong bayan. Ang gusto ng mga disipulo niya, magpaulan ng apoy para matupok, masunog, malitsyon yung mga tao. And these were the disciples of Jesus. Luke 9:51-54, Jesus resolutely set out for Jerusalem. And he sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? One of the 3 closest disciples of the Lord, the other one is Peter. This is James and John. This is James, a disciple, not to be mistaken with James, the brother of the Lord. Sabi sa Panginoon, gusto niyo po bang magpaulan kami ng apoy at nang mamatay lahat yung mga ayaw tumanggap sa inyo? The disciples wanted to get people killed. Well, Jesus brought life.
So dapat talaga sinusuri natin. Mark 10:35-41. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him, meaning Jesus. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. You don't know what you're asking, Jesus said. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Sa likod ng mga ibang kapwa nila disipulo, ano ang nilalakad ng dalawang ito? Itong dalawang magkapatid na ito, na doon daw sa kaluwalhatian ng Panginoon ay maupo silang magkapatid sa kaliwat kanan ng Panginoon, yung places of honor. At sabi ng Panginoon, hindi nyo alam ang hinihingi nyo. Kaya nyo bang ikamatay ang ikakamatay ko? Kaya nyo bang dalhin ang dadalhin ko? Sabi niya, at kahit kayanin nyo pa, hindi para sa akin pagpasyahan kung sinong uupo doon. Ang Ama sa langit ang magpapasya noon. Nabalitaan ng iba pa mga disciples, kaya gano'n na lang ang galit nila sa dalawang ito, na sa likod nila ay bumubuo ng isang balak that is based on pride and vanity. And what is the result in the other disciples? Anger. And these are the very people who are very close to Jesus. If ever there's any major lesson there, it is do not overrate disciples. Do not overrate even the original disciples, much less the later disciples, and even present-day teachers. Hindi ko may religious title, hindi ko mo merong religious education, hindi ko mo may pangalan, may magandang kasuotan, 100% na nang sasabihin nun tama. Dapat laging chinecheck. Pinakamapanganib ang mga kasinungalingan o kaya kamalian na magmumula sa mga taong mukhang tama. Mabuti pa kung sa simula pa lang mukhang mali, mag-iingat ka na eh. Paano kung mukhang tama? Test every disciple's words and actions against those of Jesus. Kanino susukatin? Ang sabi ni Pedro, ang sabi ni Juan, ang sabi ni Santiago, ang sabi ni Pablo, ang sabi ni Moses, sabi ni Jeremiah, sa sinabi ng Panginoong Jesus. Kasi siya ang isinugo ng Ama para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim, itumpak ang pananampalataya ng mga tao. 1 John 4:1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Huwag daw basta maniniwala. Maraming huwad na mga propeta ang nagkalat sa mundo. Kinakarir na mandaya, manira ng hindi halata. Jesus says that the wise builder makes an effort to hear the words of Jesus clearly and well. Every believer has the right and privilege to study God's Word, especially the words of Jesus. Totoo, nakakatulong na meron tayong mga tagapangaral, mga guro, pero dapat nagbabasa kayo, nag-aaral ng personal. Binibigyan naman tayo ng Panginoon ng isip para unawain ang mga bagay-bagay. Huwag iasa lang sa iba ang pagkakakilala natin lalo sa Panginoong Jesus. Read, reread, read and reread, and never stop reading and rereading the Gospels. The story of the life of Jesus, the teachings of Jesus. Nakakatulong pag-aralan lahat ang sinulat bago
ang Panginoon at matapos ang gawain ng Panginoon. Pero huwag kakalimutan ko anong pinakamahalaga, nandun sa pinakaitas-taasan niyan, ang Panginoong Jesus, ang kanyang turo, lalong-lalo ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Tingnan nyo, kung pinakinggan nyo yung dalawang disciple, tutupukin na ang isang barangay, papaulan na ng apoy. Pag pinakinggan pa rin sila, mag-aagawan ng pwesto, ng karangalan. Pag pinakinggan si Pedro, hindi matutuloy ang misyon ng Panginoong Jesus. Kaya suriin, hindi ko mo malapit sa Panginoon at may title, 100% na susundin mo. At kahit ang sinabi nila ay tama at totoo, titingnan mo pa rin yung konteksto. Maaaring tama, totoo at epektibo yung turo niya dun sa mga tao na sinulatan niya, tinuruan niya, pinagsabihan niya. Pero ikaw ba yung kausap? Ang sitwasyon mo ng mga taong yun noon at sitwasyon mo ngayon ay pareho. Hindi naman pwedeng buong-buo mong kunin yung turo na 2,000 years ago ibinigay sa isang village, sa isang tao, sa isang grupo, sa isang local church. I-apply mo ngayon sa buhay mo nang wala kang ginagawang adjustments. Because there are many things that had changed since then. Kaya marami mga tao nagdurusa ng hindi naman dapat. Yung mga itinuro at ipinapagawa sa mga tao noon, gustong gawin din niya ngayon hindi naman siya yun. Halimbawa, alangan naman gumawa ka ng sasakyang dagat na tulad ni Noah, hindi ka naman si Noah dahil nabasa mo yung verse. Papatayin mo ngayon ang lahat ng may mga imahen, hindi naman ikaw ang inutusan noon. Papalakulin mo, mamartilyuhin mo lahat ng imahen, hindi naman ikaw si Gideon na inutusan ng Panginoon. Hindi lahat ng nakikita nyo doon sa Bible gagawin nyo o ipapagawa nyo sa kapwa nyo. Dahil yung original na tinuruan nun, hindi naman kayo. So, kailangang sinusuri. Yung bang teaching na ito, specific lang para isang specific group, o specific time, o specific culture, o universal ba ito? Na pwedeng palawakin ang application, maging sa ibang lugar, sa ibang panahon, at sa ibang tao. Scholarship is very important so that the Word of God will set you free and not imprison you. That the Word of God will make your life beautiful and not ugly. That the Word of God will make you realize your potentials and not limit you. So religion can either set you free or imprison you. Depende kung paano ini-interpret at paano ina-apply. Kaya mahalaga yung personal ding pag-aaral at pagsusuri. So the wise builder hears the words of Jesus. Also, the wise builder puts into practice the words of Jesus. Sabi niya, like a wise man who builds. So practice, action, and deeds will be the ultimate test. The words of Jesus are meant and to lead hearers into doing good deeds. Ang dapat pagwakasan, uwian, puntahan ng pakikinig ng salita ni Jesus ay mabuting gawa. Paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, paggawa ng karapat-dapat. Hearing but not obeying is like looking at your face in the mirror but not doing anything that must be done. Nananalamin ka para pag may nakita kang dumi, linisin mo. May nakita kang tabingi, itama mo. Kung bigote mo, medyo tabingi, papantayin mo. Kilay mo, tabingi, papantayin mo. Para ano pa nanalamin ka kung matapos mo makita yung mali, wala ka rin namang gagawin. James 1:23-25. Anyone who listens to the word but does not do what it says, is like someone who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, he goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. In so many words, sinasabi ng James 1:23-25, ang talagang napagpapala ay hindi lang yung nakikinig, kundi yung tumutupad, sumusunod sa nadirinig. Ginagawa ang pinakamabuti
at pinakatama. At ano daw yung pinakamabuti at pinakatama? The wise builder builds his house on the rock. Matalino ka pala, di yung bahay mo, ilagay mo sa ibabaw ng bato. Siyempre, yung iba kasi walang choice, walang pera, walang pribilehiyo, walang kapangyarihan. Kaya napipilitan nilang ilagay yung bahay nila kahit saan na lang. Dahil wala sa ibabaw ng bato, pag ulan, babaha, inaanod, lumulubog. Pag ihip ng hangin, kung hindi ito nakatanim at nakatapak talaga sa bato, lilipa rin, matutumba, guguho. At ano yung bato dito? What is the rock? Getting it from the context of the verses, it is the words of Jesus. Kung ang pisikal na bahay ay itatanim at itatapak mo sa bato, ang espiritual na bahay mo, itatapak mo naman sa espiritual na bato yung salita ni Jesus, yung kanyang katuruan, yung kanyang diwa, yung mga ipinapagawa niya at pinagbabawal, doon ka dapat nakatindig. Matthew 7:24 bilang review, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So the rock being the words of Jesus is high ground. It is strong, dependable, very protective, comforting, liberating, especially from needless fear and hard work. Siyempre, kung nakatungtong ka sa bato, nakatanim doon yung mga haligi mo, nakakapit ka sa bato, ano mang hangin, hindi mo na kailangan laging repair, lagay ka ng lagay ng support, suhay, kasi nakatungtong ka na secure ka. Hindi ito yung sinasabi ng Weather Bureau na uulan, kinakabahan ka, dinenervyos ka, kasi nandun ka sa ibabaw. Ganun ang nakatungtong sa salita ni Jesus. Hindi laging ninenervyos, hindi laging repair, hindi laging natatakot, kasi nga, nakatungtong ka sa salita ni Jesus na bato. At ano yung bahay na binagawa? Your spirituality. Hindi naman talaga yung physical na bahay ang topic. Yun lang yung talinghaga na ginamit. Yun ang instrumento para mapasok at maunawa natin yung mas mataas na ideya. That people should develop, build, and maintain their eternal life, their religiosity based on the words of Jesus. And if your beliefs, your values, your aspirations, your methods, your objectives, your ethics are based on the ideas of Jesus, you are secure. Nakatungtong ka sa bato. Yun ang idinidiin ng Panginoon. Yung house na yan, bukod sa spirituality, kasama rin yung practical earthly life. Dapat ang practical life mo, ang earthly life mo, work and business ethics, social ethics, kagandahang asal, pakikisalamuha, pakikitungo sa mga tao, nakabatay din sa salita ni Jesus. At kung binabatay natin sa salita ng Diyos ang ating pakikipagkapwa-tao, di tayo ay mapagpatawad, mabait, mapagbigay, at laan tayo na magbigay daan sa kapwa. Dahil yun ang itinuturo ng Panginoong Jesus. Yun naman mga ibang relihiyosong tao, kaya sobrang higpit, sobrang judgmental, kuminsan, sobrang self-righteous. Hindi naman sa salita ni Jesus kumakapit at nakatungtong, kundi sa salita ng kung sino-sino. Pero kung kay Jesus ka talaga tutungtong, kakapit, salita niya ang lalabas sa iyong bibig dahil yun ang labas ng iyong loob na laman ng iyong puso. Salita niya ang pagbabatayan mo ng pagtingin sa kapwa, pagsukat sa kapwa at sa sarili. Ang babait nating lahat dapat. Dahil ang bait-bait ni Jesus. Pero kung mga satanic lies and deception na lumalabas sa ating bibig, kalupitan sa kapwa, gusto magpaulan ng apoy, yabang, pride, galit, hindi naman galing kay Jesus yun. Kaya sabi, matalino ka pala, dapat isinasabuhay mo, tinutupad mo ang salita ni Jesus. So build your earthly,
and heavenly life on Jesus' words. Matthew 7:26-27. Yung kabaligtaran, binanggit din niya. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So ang kabaligtaran ng wise man is the foolish man. At dito isang talinghaga, parehong talinghaga, kaya lang yung kabaligtaran ang ginamit ng Panginoon. Lahat naman daw ng nakakarinig ng kanyang salita, pero hindi ito sinusunod, tinutupad, ginagawa, ay tulad ng isang hangal na tao na gumawa nga ng bahay, pero saan niya ginawa? Sa buhangin. Ano ba yung buhangin? Saan mo yun makikita? Eh di sa pampang ng dagat, sa pampang ng ilog, sa pasigan, malapit sa tubig, mababa ang kinakalagyan, at madaling anurin kasi hiwa-hiwala yung buhangin, hindi siya solid. Tumungtong ka nga sa buhangin pag dumating yung alon at tumama sa ilalim ng paa mo, mamaya yung tinutungtungan mong buhangin, nauubos dahan-dahan, nawawalan ka ng tinutungtungan, nalulusaw. Ganon daw, yung narinig na ang salita ni Jesus, hindi pa sinunod. Sa paggawa niya ngayon ng kanyang bahay, which is his spiritual life, o yung kanyang practical earthly life, marupok, madaling magiba, madaling malusaw. Nakikita naman natin yan sa pang-araw-araw na buhay natin. Pag may mga bagyo, although hindi naman siguro natin pwedeng sabihin foolish yung mga gumagawa doon sa mga pagkakataong wala kasi silang choice. Pero dapat humahanap talaga ng choice kasi whether you are foolish or not foolish, pag nandun ka talaga, you will still earn the harvest of a foolish person. Lulubog ka rin, magigiba ka rin, nenervyusin ka rin. Kaya ating ipinamamanig sa mga kababayang nakatira talaga sa sand, sa tabi ng ilog, sa mga maaari kang anurin, malunod, magiba ang bahay, mabasa, lumubog, gawin nyo na sigurong project ng buong buhay nyo, the biggest project of your life, humanap ng ibang matitirahan. Alam nga namang tuwing uulan, nenervyusin kayo. Ang daming ulan na dumarating. Alam nga naman tuwing lang babaha, basa kayo. Tuwing may bagyo, lilipat kayo. Paulit-ulit, minsan, mabuti sana kung minsan paulit-ulit yun. Kaya sikapin. Alam natin, merong mga hindi makaya dahil kulang ang pera. Pero kulang na nga, nababasa pa yung pera nyo. Di lalo namang mawawala yung pera. So, mahirap nga kami. Oo nga, kaya yung konti mo na pupunta, naaanod pa. Kaya talagang dapat pag-isipan ng ganyan mga bagay. Pero kung babalik tayo sa example ng Panginoon, the opposite happens to the foolish builder. Sand could be equated with words that are not of Jesus, but of someone else. Sand here are words that are not in agreement with the words of Jesus. Pag daw gumawa ka ng pangarap, ng pananampalataya, ng relihiyon, ng paninindigan, sa hindi naman salita ni Jesus, delikado. Madaling magiba, hindi tatayo pag dumaan sa pagsubok. So listen for the words of Jesus. Marami ang kakumpetensya ngayon. Ang kakumpetensya ng salita ni Jesus, hindi lang salita ni Satanas. Pwedeng salita ng teacher, salita ng sweetheart, pwedeng salita ng advertisement, salita ng desire or salita ng iyong mga pinapangarap sa buhay. Laging sukatin kung papasa at suswak
sa salita ni Jesus and build upon the words of Jesus. Build your faith, your eternal life. Build your big earthly dreams and small daily tasks. Build your thoughts, aspirations, and standards. Build your life on the words of Jesus. Doon ka nakakatiyak. Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Know Jesus' words. Live by them. Be wise. Salamat, Ama, sa iyong mga muling pagpapaalala na pwede kami magpakatalino. Pwede rin kaming magpakamangmang. Nasa amin ang choice. Ituro mo sa amin, Panginoon, at pumili ng tama. Itanim sa aming puso, sa aming isip ang inyong salita. Yun ang mauna lagi doon, at doon namin sukatin ang lahat ng ibang ideya at salitang gustong manaig at gustong maghari sa buhay namin. Teach us, Lord, to always measure everything and every idea by the words of your Son, Jesus. Give us the wisdom not only to understand, but also to obey. Turuan niyo kami, Panginoon, na ang buhay namin maging matibay, hindi nagigiba, naaanod, naapektuhan, nayayanig ng bawat ulan, bawat bagyo, bawat baha. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid ko, anong kahulugan nito? Identify areas in your life where you know very well what Jesus says and yet you don't obey. And thank God for all the other areas of your life where you know what Jesus says and you obey. Identify areas in other people's lives where we become the obstruction, we become the hindrance for people to obey Jesus. Pagbulay-bulayan natin kung ano rin ang pananagutan natin sa ating kapwa kung tayo nagiging hadlang na sumunod sila sa Panginoon. Panginoon, papaglinawin niyo po ang aming isip. Turuan niyo pa kami ng mga di pa namin alam. Paigtingin niyo pa yung dati na naming munting alam para lalong bumuti ang buhay namin at lalo namin kayong madakila. Spend some time with the Lord, pondering the personal meanings in your life of this wonderful teaching from Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Wise Builder. Sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man.
masusukat taas, lalim layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan, walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man, ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man, ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Bakit ang Pilipino kaladkarin yung sumasama kahit saan? Ang mga Pilipino talaga sobrang makatao, mahilig makipagkapwa, makihalubilo, makisangkot sa buhay ng may buhay. Kasi tayo, we are very sociable. Gusto natin kasali tayo sa mga celebration, maging kalungkutan ng ating kapwa. Kaya talagang walang palalampasin, dadalo. Lalong-lalo na nung araw na wala namang masyadong pinagagagawa ang mga tao sa mga probinsya, sa mga malalayong mga bukid. Siyempre, pagkakataon na nila na makisalamuha pag may okasyon. At ito nagpapatibay ng mga relasyon, ng mga magkakamag-anak, ng mga magkakaibigan. Kaya magandang kaugalian yung tayo ay nagsasama-sama. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba.
Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos, at sa mga tukso tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-aring ang buhay. Katwiran niyong aking tinataklan.
o tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit, walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang naglikha. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtigis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung
ipakita ng Kristiyanong tunay, bunga ng Espiritu. Kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo, bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo, bunga ng Espiritu. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!